expert! Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. The right scent can change the way people see you. No matter what you wear. New Downy perfume, luxuriously upgraded with perfume pearls. The elegant scent for a most impressive you. New perfume pearls from long-lasting Downy. Also available in sachet. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Nagbabalik ang kwentong pag-ibig. Dahil nga po ayaw kong pag-drive-in si Maverick ay napagpasyahan ko po na umalis na agad habang nagpapaalam po siya kay tita. Ang hindi ko po alam ay isa po iyon sa malaki kong pagkakamali. Nag-commute lang po ako pauwi sa amin. Nung nakasakay po ako sa tricycle, nakita ko po siya na nasa likod ng sinasakyan ko. Sobrang bilis po ng pagpapatakbo niya. Nagulat na lang po ako nang may bigla pong bumusina na truck sa harapan ng sinasakyan ko. Nagyewang-gewang po ang truck at ang tricycle po na sinasakyan ko ay tumalsik po sa ibang direksyon. Sa sobrang bilis po ng pagpapaandar ni Maverick ay nasama po siya sa nagpanggo ng gumagewang na truck. Kitang-kita ko po na nadamay po si Maverick sa aksidenteng iyon. Tumalsik din po ang motor niya at nakita ko rin po ang dugong lumalabas sa ulo niya. Dahil nga po sa impact ng pagtalsik ng tricycle ay nauntog po ang ulo ko. Narinig ko na lang po ang tunog ng ambulansya bago mandilim ang aking paningin. Pagkagising ko po, nadatnan ko po ang sarili ko sa ospital at katabi ko po ang aking mga kaibigan. Dok, sing na po si Simona. Okay ka na ba, Simona? Uy, Simona, sabihin mo sa amin anong nararamdaman mo, okay ka lang ba? Nasaan si Maverick? Nasaan si Maverick? Sumagot kayo, please. Asan si Maverick? Ano ba? Nasaan ba kasi si Maverick? Simona, please, kumalma ka muna. Sasabihin namin sa'yo kung nasaan si Maverick. Pero kumalma ka muna. Hintayin muna natin ng doktor. Dahil nga po sa sobrang pag-aalala ay hindi na ako nakapagpigil. Kahit pinipigilan po ako ng aking mga kaibigan, ay agad pa rin akong tumayo mula sa aking pagkakahiga at hinanap kung saan ang kwarto ni Maverick. Nagtungo po ako sa front desk at agad nagtanong. Hello po, saan po ang room ni Raylene Maverick Miller? Wait, tignan ko po. Sa room 3005 po. Pagkasabi po ng nurse Mamshi ay agad po akong nagtungo. Nung nakita ko na po ang room 305 ay lubos na takot at kaba ang nararamdaman ko. Pagbukas po ng pinto ay nakita ko si Maverick na nakahiga at walang malay. May kung ano-anong aparato po ang nakakabit sa katawan niya. Parang pinagbagsakan po ng langit at lupa ang pakiramdam ko. Di ko po namalayan na humahagulgol na ako sa pag-iyak at napaupo na lamang nang makita ang kalagayan niya. Habang umiiyak po pala ako, Mamshi, ay hindi ko rin namalayan na nandun din pala sa kwartong iyon ang mga magulang ni Maverick. Agad nila akong niyakap at pinakalma. Simona, anak, kumalma ka. Aayos din ang lagay ni Maverick. Magpahinga ka muna at baka mapano ka. Dahil nga po sa sinabi ng mama ni Maverick sa akin, ay nagpahinga po ako at na-discharge. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy pa rin po ang pag-iyak ko. Hindi ko pa rin po matanggap na kasalanan ko ang lahat. Habang nasa kalagitnaan po ako ng aking pag-iisip, ay bigla pong pumasok sa bahay namin si Tristan at may ibinalita sa akin.
Simona, nanggaling ka na ba sa ospital? Alam mo na ba nagkamali na si Maverick? Ha? Talaga ba? Kamusta siya? Ano na ba ang lagay niya? Ayos na ba siya? Hindi ko alam, Simona. Hindi pa kasi ako nanggagaling doon. Halika't sabay na tayong pumunta. Pinaghalong kaba, takot at pag-aalala ang nararamdaman ko. Pero mas nagnibabaw po Mamshi ang kasiyahan. Nagdala po ako ng paborito niyang pagkain dahil alam ko na miss niya po ang mga iyon. Pagbukas ko po ng pinto, nasilayan ko po ang isang masiglang Maverick. Sa sobrang tuwa ko po ay di ko po napigilan ang sarili na yakapin siya. Anong nararamdaman mo? Okay ka lang ba? Maayos ba ang pakiramdam mo? Teka lang, miss. Nagkamali ka ata ng pinasukang kwarto. Pinaghalong gulat, sakit at pagtataka ang aking nararamdaman, Mamshi. Ha, anak? Hindi mo ba siya kilala? Siyang fiancé mo na. Ma, ano bang sinasabi nyo? Naguguluhan na ako. Halo-halong emosyon po ang naramdaman ko ng panahon na iyon, Mamshi. Hindi ko po alam kung bakit hindi niya ako makilala na ako ang fiancé niya. Pero sobrang takot at gulat po ang naramdaman ko nang bigla siyang humawak sa kanyang ulo na para bang sumasakit ito. Yung ulo ko. Ma, ang sakit-sakit ng ulo ko. Dok, nurse, tulong. Sumasakit ang ulo ng anak ko. Excuse me po, ma'am. Titingnan ko po ang lagay ng anak niyo. Maaari na po ba kayong tumabi sa isang sulok? Habang chine-check up po si Maverick ay nakatulog po siya dahil sa pinainom na gamot ng doktor. Pagkatapos po painumin at makatulog ni Maverick ay pinuntahan kami ng doktor at kinausap. Who is the parent of the patient? Can we talk outside, please? Pagkabalik po ni tita ay agad-agad ko siyang tinanong. Ma, ano po sabi ng doktor? Okay lang po ba si Maverick? Bakit hindi niya po ako makilala? Iha, kumalma ka muna. Mas mabuti yatang umuwi ka muna. Hindi ako uuwi, ma. Hanggat hindi ko alam kung bakit hindi niya ako makilala at kung anong nangyayari sa kanya. Ang sabi ng doktor ay nagkaroon ng temporary amnesia si Maverick kaya hindi kanya maalala. Kaya kailangan ni Maverick ng pahinga at iwasan ang stress. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga. Pero ma, Sige na, Iha. Umuwi ka muna at magpahinga. sige na nga po, ma. Balitaan niyo na lang po sa akin ang lagay ni Maverick. Kahit po labag sa loob ko na iwan si Maverick sa sitwasyon niya ay ginawa ko para sa kanya at hayaan siya makapagpahinga. Itutuloy po natin ang istorya pagkatapos ng ilang patalastas. Magbabalik po ang kwentong pag-ibig. 8 oras ang anak mo sa school. May sapat pa siyang energy at sustansya para magalingan niya? Bigyan siya ng dagdag sustansya mula sa Champion Energy Nutrients ng Milo. Ang love niyang sarap ng Milo, may sustansya rin ng milk, protomalt, iron, at B vitamins. Para Champion every day! Milo every day! Pag may sakit kami, miss namin si Mama. Si Mama. With Vicks VapoRub, parang andyan lang siya. Ipahid sa dibdib, likod at leeg. Ginhawa sa sakit ng ulo at sipon. Kamusta? Tulog na. One Vicks relieves 6. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Babalik ang kwentong pag-ibig. Nang makauwi na po ako ay agad po akong nakatulog nang dahil na rin po siguro iyon sa pagod. Simona, kanina pa tumutunog yung alarm clock mo. Hindi ka ba papasok? Sige po, ma. Maghahanda na po ako.
Kahit masama po ang aking pakiramdam at mabigat ang aking katawan dahil sa kulang sa tulog, ay pinilit ko pa rin pong pumasok, Ma'am Shing. Simona, uwian na. Ilang oras ka nang nagtulala dyan, okay ka lang ba? Ha? Oo, sige, tara na. Ilang linggo na po ang makalipas at ilang linggo ko na rin pong hindi nakikita si Maverick. Ha? Bakit walang tao? Ma, ikaw ba'y kumakatok? Ma, nasaan ka ba, Ma? Lumapit po ako sa may pintuan dahil sa may kumatok pero walang tao. Kaya napagpasyahan ko pong libutin hanggang sa nakarating po ako sa garden. Gabi na po ngayon sa labas nang bigla na lang po itong lumiwanag dahil sa ilaw at mas nagulat po ako na ang kalangitan ay may fireworks na pumuputok na may nakasulat na "Will you marry me again?" Pagtalikod ko po, Ma'am Shi, ay nakita ko si Maverick na nakaluhod at may hawak na singsing. Will you marry me, Simona? Alam ko pangalawang beses na to, pero sa pagkakataong ito, ay hindi ko nahahayaan na may humadlang kahit pa ang kamatayan. Sa pangalawang pagkakataon, oo at oo pa rin ang isasagot ko. Ikaw at ikaw at ikaw lang iibigin ko. Sa pagkakataon pong ito ay natuloy po ang aming kasal at nagkaroon kami ng 2 magandang anghel at kami po ay naging maligaya buong pamilya. So dito po nagtatapos ang buhay pag-ibig ng ating letter sender na si Simona. Ang istoryang ito ay nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi mahahadlangan kahit pa kamatayan. Sana po